Ang video na ito mga kaibigan ang follow-up video po natin sa ating huling upload kahapon. Sinabi natin doon na nabasa ni Steve Kerr ang planong gawin ni Coach Ime Udoka sa last ball position nila sa Game 4, kaya ginawa ni Kerr ng solusyon para mapigilan ang Rockets at para makuha talaga nila ang panalo sa huli. Ipapaliwanag ko po ngayon ng mabuti, sana ay magustuhan nyo po ang gawa natin. Bago ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel ay pahingi po ng suporta sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe button dyan, at i-hit na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong videos na gawa natin. So nakita natin na nabasa ni Kerr ang play na ginawa ng Houston Rockets sa huling lagpas sa 1 minuto na lang ang natitirang oras sa game clock. Dito natin masasabi na iba talaga si Kerr, kaya naman isa ito sa dahilan kung bakit mahirap talunin ang Warriors sa playoffs noon pa man, kasi mautak na coach ang kumokontrol sa kanila. Matalo man ang GSW sa playoffs pero talagang pinapahirapan nila ang mga kalaban nila, kumbaga dadaan pa sa butas ng karayom mga kaibigan. Hindi po natin sinasabi ito ng bastang pag-hype lang, nakita naman natin ang mga naging achievements ng gold-blooded sa kamay ni Steve Kerr. Balik na po tayo sa ating topic. Nabasa ng Warriors coach veteran ang huling atake ng Rockets. Kasi lagpas 1 minuto na lang ang natitirang oras sa orasan ng laban, ay isang play lang ang paulit-ulit na ginagawa ng Houston. Kaya nabasa ni Kerr ang play nila ang nakakabilib kay Steve. Sa maikling oras niya lang nakita ang play ng kalaban, at agad niya ring nagawa ng paraan sa maikling oras lang din para mapigilan. Ito nga yung huling atake ng Houston Rockets, sipatin po natin ng mabuti. Lagpas sa 1 minuto na lang ng bakbakan ay paulit-ulit nilang ginagawa ang pick and roll play ni Alperen at Fred VanVleet mga kaibigan. May screen dito at drive ni Alperen pero threes po punteriya nila, libreng-libre ang veteran guard ng Rockets. Pasok ang threes, tabla ang score. Take note po, nandito pa sina Stephen Curry at Buddy Hield, mamaya papalitan sila nina Gary Payton 2 at Kevon Looney. Sunod naman ilang segundo na lang ang natitirang oras mga kaibigan, inulit nila yung ginawa nila kanina na pick and roll play pa rin nina Fred VanVleet at Alperen. Well, ito na yun mga kaibigan ang last ball position ng Rockets. Si Brooks ang nag-inbound ng bola, dalawa ang option nila dito, kung hindi makukuha ni Schengen ay kay VanVleet naman. Si Fred ang kumuha kasi maganda agad ang ginawang depensa ni Dre kay Alperen, dikit na dikit siya sa batang sentro ng Houston. Wala na po dito para sa GSW sina Steph at Buddy, pinalitan na ni Steve Kerr ng kanyang Kevon Looney at Gary Payton 2. Kasi depensa sa labas ang kailangan at rebound kung sakaling maimintis ng Rockets. Pick and roll pa rin, tingnan nyo, this time hindi na gumana, alam na nila, kaya hindi na hinayaan ni Gary Payton 2 na makapag-switch ng depensa dito. Nangyari talaga ang gusto ni Kerr na mangyari, one-on-one tuloy kay Alperen at Draymond. Mahirap para sa big man ng Rockets ito kasi maikling oras na lang ang natitira, balak niyang ilapit pa ng kunti sa ring, pero napigilan na talaga siya ni Green. Mas maganda kung nailapit pa niya ng kunti para mas masiguro na papasok. Pero wala si Draymond Green kaharap niya, kaya mahirap talaga. Credit sa depensa ng Warriors, solid na solid ito yung lineup ng Warriors na may napakatibay na depensa kahit maliliit sila. Masasabing matalinong coach si Kerr, hindi nga rin talaga ito makakakuha ng 4 na singsing sa pagiging coach kung hindi siya mautak, madiskarte, kaya nananalo sila pagdating ng playoffs. Ngayon 3-1 na ang series pabor sa Dubs, isang panalo na lang ay aakyat na sila sa second round. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo tungkol kay Steve Kerr at sa buong Warriors? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan.